nag-start ako sa business ko way back 2018. Nag-start ako sa isang product lang muna. Tapos ngayon, medyo nai-improve ko na rin yung, nagkakaroon ako ng iba't iba pang produkto ngayon. Thank you po. I'm Rex Bagano from Baguio, Proud Igorot, and co-owner of Iyaman Pasalubong Handicrafts. So, nag-start kami ng business way back 2021 nung sila ng pandemic dito. And then, we started from vegetables since taga Baguio kami. So, sa Southern Luzon kami nag-anon, Cavite province. And then, we come up kasi yung hirap magtinda sa palengke, so we come up with other line of business para maka-cope up kami kasi kailangan yung help din kasi, so ito pumasok kami sa naging we serve as a market channel na hindi kami mismo yung gumagawa ng sarili naming product, pero we do collaborations and partnerships with other MSMEs na wala silang means para maiparating sa ibang lugar yung mga products. Thank you, Rex, Sir Rex, no? And Ms. Yas. So, ang question lang namin, syempre, gusto para mas maintindihan din ng ating mga media friends, no? Nung ginagawa ninyo yung product or yung service na naisip ninyo, yung business ninyo, ano yung mga usual challenges na naisip ninyo? Bakit hindi kayo pwedeng mag-stop na lang po? Or kasi dito na kayo may mga products na ngayon, nag-join na kayo trade fairs, nag-beta na siya. Ano yung mga challenges before na na-experience ninyo? Ako yung challenges na na-experience ko during pandemic. Kasi ang hirap talaga, lalo yung product ko, cosmetics. Walang magka-cosmetics ng pandemic. Wala po talaga. Tapos ang kalimitan pa na problema nun, kung may magli-lipstick man, ayaw nila kasi dumidikit sa mask. Kaya nung time na yun, sabi ko, hindi pwedeng ganito nahihinto yung negosyo ko dahil sa pandemic. In-improve ko ngayon yung product ko, ginawa ko siyang mask-proof. Kaya kahit nung pandemic, bumibenta yung lip tint ko. Pero syempre, hindi pa rin ganon yung market ko kasi hindi lahat ng tao lumalabas nung time na yun. As in, ang nakakalabas lang police, nurse, yung mga frontliners lang, hindi naman sila rin yung market ko. Kaya ang ginawa ko noon, nag-switch ako sa paggawa ng alcohol. After nung paggawa ko ng alcohol, sabi ko parang mas gusto ko yung alcohol ko unique. Ginawa ko, yung favorite perfume mo, gagawin kong scent ng alcohol mo. Magmamatch siya sa perfume mo, yung alcohol na gamit mo. Kaya, yun, nag-click yung business ko nun. During pandemic, hindi pa rin huminto yung negosyo ko nun. Resourceful at creative business. Thank you, Ms. Yas. How about you, Sir Rex? Ano yung challenges na na-encounter mo nung binubuo mo yung business mo? Ang naging challenge naman sa amin dito is since wala kaming sariling delivery service, yung product namin is more on yung mga pasalubong, mga handicrafts. Pero at first, nakapokus kami sa pasalubong, and then problema namin yung transportation kasi since nung pandemic pa, maraming lockdown, nahihirapan kami ipa-deliver yung mga products namin. May mga orders kami from Manila, and then pag i-ano naman namin sa mga other mga delivery, medyo siya, yung may mga ibang customers kami na namamahalan sa delivery charge. So, nare-reject na namin yung yung order nila, which is magiging profit sa siya. So, nung bumalik na yung nag-open na yung mga public transportation, may mga customer kami na mga sa ibang lugar din. Ang problema lang namin, wala talaga kami delivery service. May mga iba na ginagrab nila yung yung mga through partnership ng mga delivery service. Ang ginawa namin, why not mag-join tayo sa mga bazaar, mga street fair, para maikot natin yung mga products doon sa area. So, yun yung mga challenges na naman namin, na na-overcome namin. So, logistics naman ang talaga naging challenge mo. Challenge mo na. Since mentioned by RTR earlier,
isa sa mga pinakamahal na logistics cost ay ang Pilipinas. So, medyo kung ang mga products ay maliliit, Gaya ng kay Sir, yung mga maliliit items, Sir, mga bags. At coming from Baguio pa, kung saan talaga nang galing. Baguio, Sir, no? Yes. Sa Cordillera. At ang pag-deliveran ay, let's say, Mindanao. So, baka mas mahal pa yung logistics fee or delivery fee kaysa sa actual item. So, yun yung mga challenges nila. Siyempre, dahil sa challenge na yon, naging resourceful sila, nakaisip sila ng ibang way. Meron kaming tanong, ma'am. May mga tumulong ba sa inyo or may mga organizations kayo na nilapitan para mapalago yung business ninyo? Marami pong organization din ako nasalihan. Isa na po dyan si Women Biz. Thankful and grateful ako kay Women Biz kasi yung product ko na binibenta ko lang dati sa Carmona, binibenta ko lang sa Cavite, nadala ko po ng Mega Mall. Last year, yun yung unang pag-join ko sa trade fair ni Women Biz. Doon ko rin nakilala si Ma'am RTR. Very grateful ako kasi nung time na yun, parang nakausap ko nun si Ma'am. Sabi niya, wag ko daw ihayaan na yung produkto ko sa Cavite lang makikilala. Mag-join ako ng trade fair, i-improve ko yung produkto ko, kung paano ko isi-set up yung booth ko. Parang nung time din na yun last year, na-challenge din ako kasi meron sila lagi na best booth. Kahit hindi ako nananalo, pero para sa akin, parang kailangan galingan ko. Parang achievement sa akin yun na nadala ko yung produkto ko sa Mega Mall. Para sa akin na maliit lang na brand. Tapos last 2 weeks ago na, Mega Mall po ulit kami, kasama ulit ako. Last week. Tapos ngayong July naman po, masasama naman po ako sa SM Cebu. Kaya sobrang thankful and grateful po ako sa Women Biz tsaka sa Airspeed po. Tapos ngayon po, ang mangyayari po sa Cebu namin, tutulungan din kami ng Airspeed na madala kami at yung produkto namin sa Airspeed. Thank you, Ms. Yas, for sharing. So, yun nga po, yung mga trade fairs na sinasalihan ng mga SMEs, minsan doon namin sila nakikilala na okay, ang problem na logistics, sige, matutulungan namin kayo. Pero, before logistics, di ba kailangan nila gumawa, mag-isip ng produkto nila, paano mapaganda, paano mas mag-scale up yung business nila. So, sir, buti na lang, naisip mo na magkaroon ng bags pa, sir? Bags yung ano pa mga different products na meron ka? Bali, hindi na lang po kami nagtanong. Bali, naging diversify na rin po yung products namin from pasalubong to mga handicrafts like mga wood products, mga plates, mga pang kitchenwares or mga decors, mga dining. Nag-offer din kami ng mga pero mga pre-order siya ng mga dining set, mga tables or furnitures. And then last year, we do partnership with Bio Republic, which is ito yung product na dala ko ngayon. Bali kami na po yung authorized na distributor, isa sa authorized distributor ni Bio Republic. And then mga bags, mga pasalubong. And dati kasi, kasagsagan ng mga lockdown, wala pang biyahe going to Baguio. So yung mga tourists going to Baguio, namimiss na yung mga Baguio products. So sabi ko, why not na ibaba na lang natin, yun ang lalong natin. So yun, dati Baguio pasalubong yung focus namin, pero nagbalik na yung mga biyahe na yung mga wala na yung mga lockdown. So sabi ko, mahirap ibenta pag nakapokus na lang tayo sa Baguio product. So why not we add different pasalubong from different products. So yun po. Thank you. Thank you, Sir Rex, for sharing. So sa organizations po, organizations, may mga sinalihan ba kayo na hinga ng tulong at tumulong para mag-scale up yung business ninyo or mas mapalago yung business ninyo? Yes po. Way back 2022 din, I think 2020, last year lang din po, we joined yung Cavite Association of Producers. And then, siya din yung tumulong sa amin para makapasok sa amin kay Women Biz last year.
So kahit anong mga main yung may-ari ng pag mga lalaki yung dalawa kasi kami na partnership na may-ari, tinulungan kami ni Women Biz para makapasok sa kanila. And then pag may mga bazaar sila, invited na din po kami. And then yun nga, as mentioned by Ms. Yasmin, we will go to Cebu na din po. Ang dadalhin naman namin doon is mga bagong product. So ang problema namin is sa logistics kasi bulky, mabigat yung po. So ayun na, thankful kasi in-invite kami ni Girls Speed dito sa launching nila para ma-introduce din po, ma-share namin yung mga experiences po namin. Thank you, Sir Rex. So, last na lang po, if ever na kasi nakita na natin yung mga produkto ninyo, yung business ninyo, at yung mga challenges, if ever may mga wishlist kayo, o kaya mga pwede pang mahinging tulong para mas mapalago yung business ninyo, ano kaya yung mga yun? Kasi for sure yung sa logistics, sige kami nang bahala doon. Airspeed na yung bahala doon. Pero kung may iba pa na pwedeng maitulong sa inyo, kasi syempre sabi natin may iba't ibang tenets yung SME program. Kayo as an entrepreneur, ano talaga ang mga kailangan nyo pa para mapalago or mapalaki ang business nyo? First po, talaga, sa negosyo, kailangan mo ng pondo. Kasi sobrang kala ko dati pag pumasok ako sa negosyo, ay okay na to, may puhunan ako nito, mapapaikot ko na. Hindi pala ganun. Kung gusto mo mag-upgrade yung kumpanya mo, gusto mo lumaki yung kumpanya mo, kailangan mo talaga ng malaking kapital na magpapaikot para mabilis mong mapalaki yung negosyo mo, pag negosyo mo. Tsaka, finance. Tapos, para sa akin kasi hanggang ngayon, uma-attend pa rin ako ng trainings, ng mga programs, ng mga workshop. Kailangan ko pa rin yun para ma-improve pa yung sarili ko, tsaka kung paano ko aalagaan yung negosyo ko, paano ko siya palalakihin. Sa pagnenegosyo, hindi pwede na, ito alam ko na to. Kasi araw-araw may bago. Araw-araw may dapat kang sabayan. Tsaka araw-araw may nababago, may nawawala na trend, may papasok na bagong trend. Dapat alam mo, kaya mong sumabay kahit anong oras, anong panahon. Magkaroon man ng pandemic, kaya mo pa rin itaguyod yung negosyo mo. Thanks, Ms. Yaso. Financial assistance para tuloy-tuloy yung paglago ng negosyo, kaya pag may mga kailangan ka for your business, at saka trainings. So, sa SME program, meron nun. Kaya, sana ay hindi lang si Ms. Yas ang matulungan. At si Sir Rex, ano pa ang mga wish list mo, if ever, para mas mapalaki ang iyong business? Yun, aside from sa finance and sa logistics, isa din problema namin mga UPC, lalo pag sa mga malalayong warehouse o yung sa stock room. Like yung mga trade fairs, problema namin kung saan namin i-stock yung mga supplies namin para hindi siya nakakater like sa mga trade fair. So yun, yung warehouse. And then isa is more trade fairs. So sa SME program, meron din naman, Sir. Kidding aside, storage sa e-commerce era, meron na tayong e-fulfillment na tinatawag, wherein the stocks of the entrepreneurs, of the SMEs, or yung ating mga online platforms, pwede natin siyang i-store. Pag may orders coming in, as long as nakakonect kami sa system nila, matatanggap namin yung orders, yung team na namin yung magpapack, magpipik, magpapack, at magpapadala sa nag-order. So, ganun ka-extensive na ang logistics. Hindi na lang mag-store lang ng produkto. Kapag may nag-order, hanggang sa delivery, pwede pa namin gawin yun. So, it's also a service and an offer, part of the SME program. So, yun po. Thank you again, Ms.